Pumunta si United States Secretary of Defense Lord Austin III sa Command and Control Fusion Center ng AFP Western Command sa Palawan. Nakasama niya sa pagbisita si Defense Secretary Gilbert Teodoro. Pinasalamatan ni Austin ang mga sundalong Amerikano na bahagi ng tinawag niyang US Task Force Ayungin. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, malaking ambag ang ibinibigay na technical assistance ng mga tropang Amerikano roon. Nakatutulong daw ito sa mga aktibidad ng ating militar para protektahan ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon naman sa US Embassy rito sa bansa, pinapatibay ng Task Force Ayungin ang ugnayan at interoperability ng Pilipinas at Amerika. Sugatan ang 9 na katao kabilang ang ilang estudyante matapos mabundol ng tricycle sa Bacolod City. Sa Iloilo City naman, patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sireno ng GMA Regional TV. Tinatahak ng cement mixer truck na yan ang isang highway sa Mandaue, Cebu. Makikita sa CCTV na unti-unting bumubuho sa kalsada ang karga nitong semento sa discharge chute nito na ikinabigla ng ibang motorista. Abog naman kayo niya, nakakos na dyan ka ng heavy traffic ba? Niya, kanang diriyot na mga disgrasya, mga motorista kay nanggahi naman tong mga aggregates. So delikado jud kayo maslide nganana ba, so mo tong pag mga hapon nag-deploy mi dito og katong mga water tanker. Ayon sa driver, hindi niya napansin na nagkaroon ng problema ang truck habang papunta sila sa isang construction site sa Cebu City. Humihingi siya ng dispensa sa nangyari pero na-isyuhan pa rin ng traffic violation ticket. Makikita sa CCTV ang pagdating ng isang tricycle sa isang kalsada sa Iloilo City. Huminto ang tricycle, bumaba at tumakbo ang isa sa mga sakay nito. Saka dumating ang riding in tandem at binaril ang naiwang lalaking pasahero sa tricycle. Mabilis ding umalis ang tricycle driver. 3 tama ng bala sa ulo at likod ang natamo ng nasawing biktima. Base sa record ng kabilang barangay, nasangkot siya noon sa ilang gulo. Case na ni siya namon diri sa Kalumpang. Ang involvya pamato, panghaboy botelya sa dalan, rambol, may case man isa sa pagbuno, lagsanay kutsilyo. Tumangging magpa-interview ang pamilya ng biktima. Inaresto ng Molo Police ang nakatakbong pasahero. Base sa salaysay niya, pinapunta nila ng kanyang kausap ang biktima sa boarding house para doon gawin ang krimen. Arestado na rin ang kausap niya na itinuturing ngayon na pangunahing suspect. Inihahanda na ang kasong murder laban sa kanila at 2 pang kasabwat. Dating alitan o kaya'y transaksyon sa iligal na droga ang tinitingnan na motibo sa krimen. Maririnig ang pag-iyak ng ilang estudyante at magulang nila na naaksidente sa harap ng Sumag Elementary School sa Bacolod City. Ang ilan sa 9 na sugatan makikitang ginagamot dahil sa mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nasa pedestrian lane ang mga biktima nang mabundol ng tricycle na minamaneho ng isang senior citizen. Ang asawa ko motong do hindi kagiyo, kaya ang babaya di wasak di. Tapos ang telya utod gid to na kwan sa extreme asen utod gid. Ti kinanglan stainless gid. Panawagan ko tani nga kung sino may kabubutuan nga kwan. Maoperan tani ako na sawa law. Nga idawon sa kwan sa ospital lang. Kay pigado mga. Ayon sa pulisya, posibleng nawala ng control ang driver. Pansamantalang na-detain ang driver pero nakalaya rin. Pinag-iisipan pa kasi na makaanak ng mga biktima kung magsasampa sila ng reklamo. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang bahay ng driver pero nagkataong wala siya sa kanyang bahay. Nico Sireno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinambangan ng isang military truck na dumaan sa Tipo-Tipo, Basilan. Makikita ang mga tama ng mga bala sa sakyan na gamit ng 45th Infantry Battalion. Nakaganti pa ng putok ang mga sundalo hanggang sa makatakas ang mga sospek. Sugatan ang 2 sa 8 sundalong sakay ng military truck. Tinutukoy pa ng militar kung anong armadong grupo ang kinabibilangan ng mga sospek. Muling binigyang pagkilala ng Catholic Mass Media Awards ang ilang programa at coverage ng GMA Network.
Kabilang po dyan ang GMA Regional TV 1 Mindanao na tinanggap ng kasama natin si Sara Hilomen Velasco. Yan at ang iba pang Kapuso Awardees sa balitang hatid ni Jamie Santos. Sa television category, binigyan ng Special Citation Best News Program ang One Mindanao ng GMA Regional TV. Maraming salamat po sa CMMA. Ito po ay alay namin sa lahat ng mga Mindanaoan na nagbahagi ng kanilang kwento sa amin. Best Public Service Program ang Kapuso Mo, Jessica Soho. Best Adult Educational Cultural Program ang Agripreneur. Ang The Voice Generations bilang Best Entertainment Program. Best Drama Series ang Lilet Matias at Torny Atlo. At Special Citation para sa Best Drama Series, Program category ang Magpakailanman. Sa online category, Best News Coverage ang A Constitution Named Freedom, The Interim Charter under Cory Aquino, nina Lianes Capanti at Hannah Borday ng GMA News Online. Nakuha rin ng GMA News Online ang Best Investigative Report para sa Wombs for Rent ni Marco Romas. Sa radio category, Best Business News ang DZBB Super Serbisyo, Trabaho at Negosyo ng Super Radio DZBB 594. Ang ganito pong klase ng parangal ang mas higit na nagpapalakas sa amin para magampanan po namin yung aming tungkulin na pagbibigay ng serbisyo totoo. Present sa awarding si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. May these awards motivate you to produce more uplifting content and pursue more projects that will spread the good news of God's love for humanity. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natagpo ang pagala-gala ang leon na yan sa lungsod ng Ciudad Juarez sa Mexico. Matapos i-report ng mga residente, pinagtulungang hulihin ng mga bombero, sundalo at mga pulis ang leon at inilagay sa kulungan. Sa ulat po ng mga opisyal, 8 buwang gulang ang babaeng leon na nasa maayos naman na kondisyon. Pansamantala itong mananatili sa isang wildlife shelter para sumailalim sa medical check-up. Nakatakda na po ang canonization para sa tiniguriang God's influencer na si Carlo Acutis. Inanunsyo ni Pope Francis na sa April 25 hanggang 27 sa susunod na taon ang seremonya para maging ganap ng santo si Blessed Carlo Acutis. Kasabay niyan ang pagdiriwang sa Jubilee for Adolescents ng mga Katoliko. Si Acutis ang kauna-unahang magiging santo mula sa henerasyon ng mga millennial. Noong nabubuhay pa siya, ginamit niya ang kanyang computer skills para ipakalat ang pananampalatayang Katoliko. Namatay si Acutis sa Italy noong 2006 sa edad na 15 dahil sa leukemia. Nanawagan ng OPM band na AGs na tigilan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa pagkamatay ng isa sa mga vocalist nitong si Mercy Sunot. Ayon sa banda, hindi totoo at walang bisyo si Mercy. Taliwas sa mga usap-usapan na ito ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng cancer na kanyang ikinamatay. Wala rin daw anumang panayam ang kapatid ni Mercy na si Juliet laban sa kanyang kapatid. Hiling ng banda, respeto para sa yumaong singer at sa kanyang pamilya na nagluluksa ngayon. Nitong Lunes nang i-anunsyo ng AGs ang pagkasawi ni Mercy.